Masayang araw, mga kapien! O meron pong in-expose si Christopher Min tungkol sa naging concert ni Vice Ganda at ni Regine Velasquez, mga kababayan. Ayon po kay Christopher Min, kaya daw nag-iingay ngayon si Vice Ganda, mga kababayan, kasi hindi daw bumenta ang concert nila. Mahina daw ang benta. Matumal na. At yung ating mga kababayan na mga DDS, mga kababayan, ay handa pong i-boycott ang lahat ng mga produktong inendorso ni Vice Ganda. Ang tanong, kayo mga ka-PL, handa ba kayo na i-boycott yung mga produktong inendorso niya? Siyempre, kapag humina ho ang benta nitong mga produktong ini-endorso niya, maaari ho siyang mapalitan, mga kababayan. Siyempre, maghahanap po ng bagong endorser. Tatanggalin siya. Di mababawasan po ang kita. O di ho ba? At ang isa pang masaklap na nangyari sa buhay ni Vice Ganda, mga kababayan, maliban sa pinuputakti nga siya ng bashing ng ating mga kababayang DDS, yung followers niya po na 20 million, ngayon 19 million na lang, mga kababayan. At malay natin, baka bukas biglang bumulusok pababa, mga kababayan, umabot na lang ng 10 million. Mga kababayan kong DDS, baka naman meron pa pong isa sa inyo, o baka naman marami pa sa inyo ang hindi pa nakakapag-unfollow kay Vice Ganda. Aba, ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Unfollow nyo na. Iparamdam natin sa kanya, mga kababayan, na galit tayo sa kanya. O ito ho yung video, mga kababayan. Pasabog po ni Christopher Min. Panoorin po natin. Araw nag-iingay ngayon si Vice Ganda, mahina ang benta. Nung kanilang concert ni Regine Velasquez, kawawa naman si Reg, madadamay pa. Oo, meron din ako narinig na alulina. At saka meron pa ako nakita sa Facebook na niya, merong bumili na binibenta niya na kasi hindi siya pupunta. Alam mo, kasi ang sabi raw, yung bumili ng ticket na hindi na pupunta, ang sabi raw, ay araw-araw naman nakabalandra sa Showtime. Ano pa bago na ipakikita niya? Pare-pareho lang, parang same banana. Parang same banana. Ganda ng ginamit na lingwahe ni Christopher Min, mga kababayan, pasensya na nabubulol tayo. Same banana lang di umano. Mas maganda pa ho yung same banana. Pakinggan. Mas bagay ho sa kanya, Christopher Min. Alam niyo ho kung ano? Same Yoka Babs. Yoka Babs sa Showtime, Yoka Babs din po sa concert. O anong pinagkaiba? Di wala. Buti sana kung maghubot-hubad siya sa konsyerto niya. Aba, may bago. Hindi ho eh. Kung ano yung postura, kung ano yung pananamit niya sa kanyang araw-araw na television show sa Showtime, ganun din naman sa concert, mga kababayan. Meron mang pinagkaiba. Yung mas malalang bastusan lang. Sa Showtime, hindi masyado eh. Kasi nagpipigil siya. Kasi nga naman, may mga batang nanunood. Pero sa konsyerto, walang mga bata. Kaya, masig-asig siyang bumastos ng bumastos, mga kababayan. Narinig niyo naman siguro. Ano ang sabi? Meron daw bumili ng ticket. Pero, nakapag-desisyon na ibenta na lang ulit yung ticket sa iba. Baka marami yung hawak na ticket. Baka buong pamilya niya binilhan niya isa-isa para manood ng konsyerto
ni Vice Ganda at ni Regine Velasquez na daw may patuloy si Regine. Binenta. Kasi nga daw walang pinagkaiba. Yoka Babs sa Showtime, Yoka Babs din sa konsyerto. Siya nga pala, mga kababayan, nabanggit ko po kanina, kasi kumakalat po ito ngayon sa social media. Itong mga produktong ini-endorso po ni Vice Ganda. Lilinawin ko lang po hindi ko po sinasabing i-boycott ho ninyo itong mga produkto na ini-endorso niya. Kayo na ho ang bahala, mga kababayan. Nasa inyo po ang pagpapasya. Karapatan nyo po kung i-boycott nyo o hindi. Ito ipakita ko lang po sa inyo, mga kababayan. Ang mga produktong ini-endorso di umano ni Vice Ganda. Ayan o. Ano ho nakalagay dyan? To all DDS, boycott all endorsement of Vice Ganda. Ayan o. Nothing beats a jet ski. Ayan, ito yung sinabi niya doon sa viral video. Wag ko na pong basahin kasi maiinis lang ho kayo. Ito yung mga produkto. Nakikita nyo naman siguro, mga kababayan. Here's a more detailed breakdown. Una, e-commerce. Itong Shopee, mga kababayan, endorser pala siya nito. Nako, madadamay din pati Shopee. Hihina ang sales nila. Lilipat kayo sa iba. Parang ganun ang mangyayari niyan. Pagdating naman po sa mga pagkain, nako, eto na. McDonald's. Nag-iisa lang yan. McDonald's. Pamili ho kayo. McDonald's o Waxis? Lalo na sa mga taga Davao. Saan kayo kakain na ngayon? Simula bukas? McDonald's o Waxis? Paki-comment po. Dito naman po sa mga beauty and wellness. Naku, madadamay din si Belo. Vice Cosmetics, yung sarili niyang produkto. Anastasia Beverly Hills. Olay at Maybelline. Nako, mga cosmetics ho ito, mga kababayan, at saka wellness. Ito pa, mga direct selling naman. Front row, nag-iisa lang rin yan. Front row. Damay pa rin, no? Meron pa, politics. Ang kasangga party list, nako, damay na naman. Dahil sa kalokohan itong si Vice Ganda. Kung ako yung may-ari ng isa sa mga kumpanya, halimbawa na lang, ipagpalagay natin dito sa e-commerce na ito, Shopee, tatanggalin ko to. Masisira negosyo ko sa'yo. Napakaraming DDS, 32 million nga bumoto kay Inday Sara. Paano ko yung 32 million na yan hindi na bumili sa Shopee? At napakarami pong e-commerce ngayon, mga kababayan. Pwede sila sa Lazada, pwede sila sa Alibaba, at marami pa ho yan, mga kababayan. O diba? Nag-promote po ako. Alibaba at saka Lazada, Bekenemen. Ito pa, ito yung other, Lolier at saka Louis Vuitton. Marami pong kakompetensya ang Louis Vuitton, mga kababayan. Marami din pong kakompetensya ang El Lolier o Lolier. Kung daw nakakamali, Lolier, beauty product din ito Di ba? Halimbawa, sa Louis Vuitton, pwede naman sila mag-Chanel, mag-Prada, di ba? Rado, napakarami ho. El Lolier naman, marami din hong tawag nito, kakompetensya yan. Hindi ko na lamang po papangalanan yung iba kasi hindi po tayo masyadong maalam dyan. Ngayon ang tanong, kayo bang mga DDS
na nagmamahal sa dating Pangulong Duterte at nasaktan dahil pinadala siya sa The Hague, Netherlands sa ICC na ngayon ay napakapayat na. At kung natatandaan ho ninyo, noong mga nakarang buwan parang naghahabili na po yung ating Tatay Digong. Wag naman sana mangyari. Handa ba kayong i-boycott itong mga produktong ini-endorso ni Vice Ganda? Nagtatanong lang po ako ha. Hindi po ako nag-uudyok sa inyo na i-boycott ho ito. Okay, maliwanag tayo dyan. Baka mamaya sabihin nila nananawagan ako na i-boycott. Walang ganon. Nagtatanong lang. Maliwanag? O eto pa mga kababayan. Akala siguro nitong si Vice Ganda mapapalagpas ng mga taga Davao City ang pangungutya niya sa dating Pangulong Duterte. O eto, basahin ko. Umani ng batikos mula sa ilang netizens, hindi ilan, milyon na nga yung nag-unfollow sa kanya. Ilan pa yung nakalagay dito sa Abante TNT. Milyon po. Kinaklaro ko lang. Si Vice Ganda matapos magbitiw ng patama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang gabi ng kanyang Super Diva concert. Vice Ganda nais ideklarang persona non grata sa Davao City. Mga taga Davao, marami-rami po tayong nandito sa Davao. Lahat po, alam ko karamihan po sa atin, o baka ho lahat po tayo, mayroong mga social media account, katulad po ng Facebook. May karapatan po kayo mag-post sa inyong sariling social media. Ihilingin po natin na persona non grata si Vice Ganda, para kung sakasakali man meron siyang masugid na followers na taga Davao at iimbitahin siya at merong kapalit na malaking halagang kabayaran, hindi ho matutuloy. Kasi nga persona non grata siya. Bawal siyang tumungtong sa syudad ng Davao City. Sa labas kayo. Doon kayo sa General Santos. Pwede. Paano kung magdeklara din ng persona non grata ang taga General Santos at ang masaklap pa, baka buong Mindanao. Kasi ang Mindanao, mga kababayan, 90% Duterte ho yan. Ganon din po ang Cebu. Paano kung pati Cebu magdeklara din ng persona non grata na si Vice Ganda? Wala na siyang ibang pupuntahan. Abroad na lang at saka sa Luzon. Yan, Vice Ganda. Di umani ka ng maanghang na mga pananalita ng ating mga kababayan. Binastos ka pa nga ng iba Tawag nga sa'yo ng iba, panot. Kabayo. At kung ano-ano pa, bastos walang modo. Grabe pangungutya sa'yo ngayon, Vice Ganda. Hindi basta-basta kalaban ng mga DDS, kakamping pa more. At ang sabi pa ng iba, kaya nga daw gigil na gigil kay dating Pangulong Duterte, tila pinagbibintangan mo ang dating Pangulo na siya ang nagpasara sa ABS-CBN. Wag ganun, Vice. Silipin mo po ang mga dokumento ng ABS-CBN kung meron bang nalabag o wala. Ngayon kung walang nalabag, kasalanan nga. Pwede mong iturong may kasalanan ang dating Pangulong Duterte. Pero kung merong nalabag, sisihin mo yung management ng ABS-CBN.
para maging patas ka naman. Huwag yung nakakiling ka lang sa iba o sa isa. At ang followers mo, bumababa na. From 20 million, ngayon 19 million na lang. Sana bukas, 10 million na lang yan. Mga taga Davao, pindot na ha. Huwag niyo pong kakalimutan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.